Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider at magbibigay ulit tayo ng komento at reaksyon kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang muling nag-viral ngayon sa mundo ng social media. Ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hindi man pinangalanan, ngunit sa pool si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pasaring. At dahil sa balitang ito, mga Marcos loyalist umalma at binanatan si Ted Filon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. channel, please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, naging viral nga noon sa mundo ng social media ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hingil di umano sa isang presidential aspirant na takot di umanong magdeklara ng salin kung sakaling ito'y manalo bilang Pangulo. Ayon pa kay Ted Filon, tila takot ang kandidatong ito dahil galing di umano sa nakaw o sa kaban ng bayan ang yaman na tinatamasa ng kanyang pamilya. Hindi man diretsahang pinangalanan ni Filon, pero halata di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinatatamaan nito. Kung totoo ang mga nakadeklara sa iyong salin. O takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng inyong pamilyang marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw. Dagdag pa Grabe kahit hindi talaga pangalanan talagang ang tutumbukin ng salita ni Marcos talagang tinutukoy niya ron kahit di niya banggitin yung pangalan. Grabe talaga si Ted Filon. niya, pag nagkataon, papaano mo masasabi sa mga tao sa gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan kung ikaw mismo at ang pamilya nyo ay hinahabol pa ng gobyerno Tama. para mabawi ang sinasabing nakaw. Ating matatandaan, nung panahon pa ng kampanyahan, kaliwat kanan ng pangbabatikos at paninira na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa isyu ng ill-gotten wealth ng kanilang pamilya na matagal nang ipinupukol sa kanila. At ngayon, tila wala na ngang mabatong isyu ang mga kalaban nito sa politika. Katulad na lang ni Leni Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno, na pawang paninira lamang di umano ang kanilang ginagawa noon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapaangat ang kanilang rating noon sa survey sa panahon ng kampanyahan. May pasaring pa nga si Ted Filon. Kung totoo ang mga nadeklara sa inyong salin o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng iyong pamilya, marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw sa pera ng bayan. At dahil nga dito, maraming mga Marcos Nakaw daw si Raul talaga itong Ted Filon na to guys, sa totoo lang. loyalist ang hindi nakapagpigil at nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag nyo nang pansinin yung mga taong sagad sa buto yung inggit dahil wala tayong mapapala o maabot. Ganyan talaga ba sa mga taong itinatak na sa isip ang politika? Kahit tapos na, hindi tumanggap ng pagkatalo. Bahala na ang mga taong ganyan. Mamamatay sila sa inggit. Mga bitter nga iyan. Dapat kung may paratang ka, i-address mo kung sino man ang gusto mong punahin. Then i-demanda mo kung nagsasabi ka ng totoo. Nawala na yung respeto at madhanga ko kay Ted Filon. Masyadong bias. Hindi man lang naisip yung nangyari sa bayan niya sa Tacloban, yung Yolanda. Di ba't pinabayaan ng mga iniidolo niyang dilawan? Tama, totoo. Akala ko ba naman smart at matalino itong si Filon? Hindi pala. Para din palang si Leni siya kung mag-isip. Kung makapanira o wagas, akala mo may nagawa siyang maganda sa Pilipinas. Kaya wala nang bumoto sa dilawan dahil nakakasawa na mga bintang sa mga Marcos.
Ang totoong magnanakaw, mga dilawan. Sa laki ng ninakaw na sinasabi nila, bakit walang makita? For more than 3 decades, nothing is proven. The more I watch BBM, the more I admire him. End quote. Good morning po, sir. Sir, may we just get your reaction on the approval of the Maharlika bill in the Senate? Among the amendments po na na-adopt is yung absolute prohibition ng use or investments ng state pension funds. May we get, sir, your reaction on this? The use of, yeah, of course. No. I perfectly agree. We have no intention of using the pera, kukuha tayo ng pera ng pension fund. That's not, it's, okay, how do I explain this? We will not use it as a seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. So, like any, not only a pension fund, but corporations. Mga fund, yan lang ang ginagawa nila, pinapalaki ng pera nila. Tama. Para mayroon silang may bigay. Like GSIS, this is precisely what they've been doing. They're making sure they're very solid, that they're very stable, so that all the payments that they need to give out. So we have to differentiate those two things. But no, we will not use it as a seed fund. We will not use pension funds as a seed fund. Thank you, sir. Next question will come from Gilbert Perdes of DWIZ. Sir, magandang umaga ho. Ano hong napag-usapan ho kanina sa nangyaring convergence meeting niyo sa NIA po? Well, nagkaroon kami ng convergence meeting tungkol sa rice sector ng agrikultura. At yung convergence meeting, kaya gagaya ng pangalan, convergence, dahil matagal ko nang sinasabi na yung value chain ng agrikultura ay meron namang mga elements of the value chain that are there. Yun lamang, they're not working together. So ito yung gusto namin gawin, na pag-converge nga lahat ng ahensya ng pamahalaan, and then to engage the private sector to come in and to partner with government, to partner with cooperatives, to partner with individual farmers. Yun ang para lahat ng kakayahan natin bilang not only government, but even, as I said, private sector as individual, is directed in the same way. And that way, this is ang aming ginawang target is 97.4, call it 97.5% self-sufficiency by 2028. By ang 97% is sufficient. You do not have to really go to 100% kasi yung 3% iba yung mga niche products. Yung mga organic, yung mga special na grain, Japanese rice, yung mga ganun. Yun, hindi na natin kailangan i-provide yun. Pero at 97%, masasabi na natin, mapapakain na natin lahat ng ating kababayan ng may sapat na bigas na supply. So that's what we talked about. We talked about the consolidation of the farmers. Dahil ang unang hakbang na kailangan natin gawin para magkaroon ng increased production at saka ibaba ang presyo ng produksyon ay kailangan i-mechanize. Hindi ka makapag-mechanize kung ang inaararo mo is only 0.6 hectares. Ganun kuminsan, ganun lang yung lupa. So, siguro, kuliglig lang ang pwede mong gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin yung tractor na malalaki, which is very efficient. They can harvest 40 hectares in a day. So these are the kinds of things that we were talking about. Also the digitalization, so that we provide good data to our farmers, the farmer leaders, and mga cooperatives. So we are trying to consolidate the farms so that we can take full advantage of the economies of scale of the new technologies. Napag-usapan din natin, speaking of new technologies, is bringing down the average age of the Filipino farmer.
And to do that, again, we engage them with new technologies because they will be the ones who will operate those systems, those new technological systems. And that will make it interesting for young people to come into the sector. So, in the end, ganon, yun ang aming pinag-usapan. Essentially, it was the consolidation, digitalization of the rice sector, and also it is essentially a roadmap to the eventual goal of reaching 97.4% self-sufficiency for rice. Thank you, sir. Related last question from Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Sir, on the Bangkok-based business conglomerate, which is planning to invest $2.5 billion in agricultural technology, anong impact ang maaasahan natin dito in terms of food supply, and do we expect na makakabawas na ito ng ating importation? I didn't see the first part. I'm sorry. Doon sa Bangkok-based Doon sa Bangkok-based na yung CP? Apa, yung mag-i-invest sila ng Oo. $2.5 billion. This is precisely what I was talking about. Is the consolidate the value chain, and sila nabuo na nila sa Thailand privately. I mean, they're a private company. Nabuo na nila yung sa Thailand yung value chain and more hanggang sa marketing, all the way from R&D, yung lagi kong sinasabi, R&D hanggang marketing, silang gumagawa or naibubuo nila. So that's what I was saying, and I kept saying that's also what I was explaining to everyone earlier today, was that I'm excited that I know that we can do this because all the elements that are necessary are here. We have a good workforce, we have land, we have good scientists, we have good agriculturists, good agronomists, highly experienced. We have researchers. We have all the elements, but these elements do not seem to be in place right now. So that's what we are trying to do, is to put all those elements together. And they can help us dahil nagawa na nila. At again, when it comes to they are very aggressive when it comes to the new technologies. Ang sabi nga nila, pinagmamalaki nila, sabi, the last plant or the last farm that we organize is very different from the plant that we organized before that. So I cannot tell you if it's a farm or a plant anymore. Agro-industry na talaga yung kanilang ginagawa. So the reason being that pagka 3 years later, they're going to build another plant. They use all the new technologies. So naiwanan na yung nakaraan. That's where we want to be. That's how quickly we want to be moving and how agile we would like to be. That's what we are hoping they can help us with, and they have committed to do so. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. At yun na nga mga kabab. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.